Hello po, magandang hapon ng Linggo, May 2, 2021 ano. At ngayon nga po pag-uusapan naman natin, kahapon pinag-usapan po natin ay yung mga paborito nating stock sa Philippine stock market. Nandiyan po ang video ko sa aking channel, pakihanap niyo lang po yung previous video. Ngayon naman pong araw ng Linggo ay pag-uusapan natin ay ang mga requested stock naman po, no, ng international market ng ating mga kasama dito po sa ating Facebook group, no, na Stock Market Strategy TNFA, Sharing Philippine and Global Market. Siyempre po kasama global, kaya kailangan nating bigyan din ng analysis ang mga pinili po at mga ni-request po nilang mga stocks, no, na bigyan po natin ng analysis. So hindi na po tayo magtatagal at pero bago po yan, lagi ko pong sinasabi, yung mga ngayon pa lang po nakadalaw dito sa aking channel, mangyari po lamang na mag-subscribe, pakiclick na rin ang notification bell para po maging updated po kayo sa mga videos na atin pong i-upload. At ngayon nga po ay halos araw-araw po ay nakakagawa na po tayo, no, ng ating mga video review, no, ng mga paborito po nating stocks globally at maging sa Philippine stock market. Okay, naka-line up na po ang ating mga pag-uusapang stocks na dito po sa global stocks to review natin. Ang una po nating actually hindi po lahat po ito stock, siyempre kasali rin po ang mga cryptocurrencies, no? At kung meron pong forex na gusto nilang i-request ay isasali rin po natin. Mag-join po kayo sa aming Facebook group. Ang link po ng aming Facebook group na meron na pong mahigit 10,000 members ay nandyan lang po sa video description sa ibaba po ng video ito, no? I-click nyo lang po at makakasali na po kayo. Ang nakikita po ninyo sa inyong screen ay ang SPX 500. Binubuo po ng 500 kumpanyang malalakas na kumpanya sa United States of America. Ang kasalukuyan pong sitwasyon ng SPX 500 ay sabi po ng ating trend indicator, gaya po sa PSE, sinasabi ko, yung ating magic trend indicator ang DMI, siya po ay still on a uptrend movement. At nakikita naman po ninyo, no, na talagang papataas pa siya. At pero slightly po ay declining po yung positive directional index at ang stochastic RSI po ay pointing downward. So this could be a beginning of a pullback. Hindi po natin alam kung saan po siya magbabounce. Kasi nga po ay kasalukuyan po siyang nakatuntong, no, sa tinatawag nating MA9. No? So tingnan natin kung ano po ang magiging kaganapan po niya. Sana po ay wag tayo makakita rito ng paghina. Sa weekly chart po, tingnan natin. Weekly chart po ay napakataas pa, napakalakas pa po niya, no? Uptrend din po, sa weekly chart po ay medyo humihina po yung ADX natin at 26.7557 po siya. Pagka po kasi below 30, may nagsasabi na ito po ay sideways, pero let's consider the other traders na nagsasabi na kapag above 25 ay may trend, no? So let's see. At nakikita naman po natin na talagang may trend siya, papanik pa rin, pero tila parang nagkakaroon po siya ng consolidation dito po sa $4,181, no? Second doji, no? Candle, actually not a doji but spinning top, no? Ang doji po ay yung ito yung sinundan niya. So, a spinning top near the resistance, which is the 52-week high, could be a sign of reversal. Kaya abang-abang po tayo, pwede pong magkaroon ng tinatawag na bearish cross, itong si stochastic RSI, na magsisenyalis po na posible pong mag-pullback po siya, no? So, nagtutulak na po kasi siya, actually, tingnan ko lang po sa monthly chart kung okay. All-time high actually po ang SPX 500 po ay all-time high, no? S&P 500.
all-time high po siya. Patuloy na nagtutulak ng 52 week high. So, syempre, hindi naman maiiwasan, magkakaroon yan ng mga pullback. Kaya mararamdaman natin yan, no? Yung mga pullback na yan. At talaga namang pagka nagpo-pullback siya, talagang nararamdaman yung pagpula ng karamihan sa mga stock. Okay? Next po natin, siyempre talakayin na rin natin si Nasdaq, which is IXIC, ang kanya pong stock code. Ang kanya pong code. Index code pala, hindi stock code. Ang currently po ay ito medyo naiisip ko baka mag-materialize to as a double top, no? Kaya nakakalungkot pagka siya po ay bababa to fulfill the bearishness of a double top pattern. Sana naman po ay hindi, no? So currently po ay isa po siyang spinning top candle malapit po sa MA20. Sana yung MA20 natin ay mag-hold at wag po niyang basagin pababa. Okay. When we're going to look at the weekly chart ay sinasabi po ng ating indicator na siya po ay sideways lang, no? Sa weekly chart. Sideways lang po siya. So posible po, no, na magkaroon po siya ng downward swing just to continue the sideways movement po niya, which is mukha pong ito, no, itong area to na diyan po siya nagtataas baba. Kaya po walang masyadong malalaking movement ngayon sa sa US stock market. Yung mga hawak po nating stocks ay tataas bababa. Wala pong para pong matamlay po, matamlay yung kanyang mga paggalaw currently, next po natin ay si Dow Jones, which is DJI. Weekly chart po yan, daily chart po tayo. Sa daily chart po, sinasabi po ng ating DMI siya po sideways. Kasi yung ADX po ay below 25 o below 30. So medyo ganun din, no? Nasa overbought area po, oversold area sa stochastic RSI. So maghihintay po tayo ng posible po niyang pag-angat mula po dyan sa sold area niya. So sana wag niyang basagin yung MA20 at sana wag magtuloy na magkaroon po siyang tinatawag na MA9, MA20 bearish cross. Nasa taas pa naman po siya ng MA50 at yun nga lang nagkaroon na po ng reversal si parabolic, at bearish na po si MACD at si RSI. Mukha pong pag minamalas-malas baka magtuloy-tuloy po itong mag-pullback, Sa weekly chart naman po, kung ating mapagmamasdan, weekly chart po tayo para makita natin. Sa weekly chart po, kung ating titingnan sa DMI natin, weekly chart. Yan. Weekly chart po ay sideways din, ang sabi ng DMI. Okay. At second red candle po niya at ang current candle po niya ngayon isang spinning top. Meron po tayong natatanaw na bearish cross na nangyari sa overbought area ng stochastic RSI. So nagpapakita po ito na nag-uumpisa po yung kanyang pagpupullback o pagre-retrace, So mag-aabang po tayo kung saan pong support siya muli pong aangat. Sana nga po huwag niyang basagin yung MA9 at saka yung MA20, Okay? Alam niyo naman po ang index, pag malaki po ang ginagalaw niyan, malaki po ang epekto niyan sa mga stocks, Okay. Mag-umpisa na po tayo. Ang ating pong lineup ngayon ay binubuo nitong mga stocks na nakikita nyo sa ating right hand side. At kitang-kita po ninyo na doon sa mga napiling stocks ng ating stocks, assets, whatever, ng ating mga kasama ay ang Tesla lang ang green, So mag-umpisa po tayo sa NIO. Ang NIO po ay actually downtrend, sabi ng DMI, sapagkat ang ADX po niya ay 35. Okay. At mag-aabang po tayo ng muli po niyang pag-angat. Nag-gap up po siya kahapon, kagabi. Dahil gabi nga po ang trading dito sa Pilipinas. At umatras po at nag-fill the gap sa MA9.
So, sa weekly chart nga natin, weekly chart po pala ito, sorry. Daily chart tayo, daily chart. So, sideways po tayo sa daily chart. Downtrend. Sa daily chart po, ayun, tama, ganun din. No? Nag-gap up at nag-fill the gap. Parehas. At sideways po siya sa daily chart. No? So, downtrend sa weekly, sideways sa daily. So, lamang po ang downtrend nito pagka po ito ay hindi pa niya binasag pataas ang MA50 at syempre pa itong kumakapal na ulap na nasa harapan niya. No? Ito po ay mananatili pong bearish. No? At may posibilidad po na magpatuloy po siyang bumaba. Ang current support po niya na ating nakikita ay $35. No? At ang resistance po ay itong $46 na ating nakikita nyo may black line. No? Meron pong bearish cross si stochastic RSI. No? Meron din pong bearish cross si DMI. Ito yung directional index po niya. Pero insignificant po yan kapag ka below 25 po o 30 ang ADX. Ibig sabihin, huwag niyo nang pansinin yung crossovers po niya pagka below 20 or 25 o below 25 ang kanyang ADX. Ang may sabi po niyan, again, si Jason Cam. Pakihanap niyo lang po doon sa below 30, no? Pakihanap niyo doon sa kanyang libro. Nandun yan, ano? Sa kanyang The Trading Code. Alright, at wala po tayong buying signal. Pero lagyan po niyo ng trend line. Tignan po niyo. Kung aangat po siya, no, at tuluyang manunulay dito. Pero since sideways nga po ang ating nakikita sa kanya, baka po magtuloy-tuloy po lang po siya mag-swing, ano? Kasi po yung ulap na kanyang ay kumakapal. No? Kaya medyo malamang na wala pa tayong makitang malalaking paggalaw dito kay no? Ayun, huwag kayo masyado magtatagal sa kanya sapagkat downtrend po yan sa weekly chart. Ano? Okay? Pointing downward pa yung RSI niya, no? Tapos, ayun, although yung kanyang parabolic SAR ay bullish, no? Matamlay. Yung MACD baka magkaroon pa ng no? Umuumang magkaroon ng yung kanyang histogram ay pababa o yung kanyang nagpa-flattening baka magkaroon ng ng tinatawag nating bearish cross. Sana naman hindi, no? Okay, guys. Next po natin ay ang isa pong cryptocurrency, Ripple, no? XRP USD. Ang nakikita ko dito, sana wag po siyang mag-form ng tinatawag na na yung tinatawag na lower high. No? Okay. Kasi pag nag-form siya ng lower high, ay ang mangyayari po diyan ay magkakaroon po tayo ng maguguhitan na po natin siya ng trend line na pababa, no? Okay. Which we can assume na baka mag-form ng tinatawag na flag. O yung iba ang tawag nila ay descending triangle, no? Pagka nagtuloy-tuloy po siyang bumaba diyan, ano? Okay. So sana basagin niya, umangat pa siya, mag-plug lang siya ng mini plug dito, tapos umangat siya. Actually, bullish pa rin naman si parabolic SAR, no? Ang sabi ng ADX po natin ay uptrend pa naman, no? Above 25, pointing upward pa rin naman si stochastic RSI. So nakakatanaw po tayo ng weakness dito sa parting ito. Actually, lagpas na siya, parang engulfing candle na yan. So, tingnan natin kung sana wag po siyang umatras, kundi mag-form po siya ng panibago niyang higher low, no, sa lugar na yan. Mag-higher low siya dyan, tapos saka siya lumabas. Okay? Tingnan na lang po natin kung anong magiging kaganapan nitong stock na to. Itong asset na ito. Pag umatras, kung may shortingin muna natin. Itong si XRP. Nabanggit ko na ba yung weekly chart niya? Weekly chart po niya ay still uptrend naman. No? Uptrend pa naman sa weekly chart, tsaka malakas po, engulfing pa. Yung kanyang current weekly candle. Ano? So, tingnan po natin, obserbahan po natin kung maganda pa yung weekly chart niya.
nag-hold sa 1.024 dollars, no, na support. Nung last week umangat siya, no? Umangat po siya ng 53%. Isipin niyo yun, ano? Last week 53% ang inangat. So tingnan natin pagka nag-pullback, patay. Bababa muna siya bago. Okay. Sana magkaroon ng positive cross MA9, MA20 para bullish pa naman, bullish. Nasa ibabaw ng ulap. Dogecoin. Ayan. Tingnan natin si Dogecoin. Parang parehas din, ano? Sana naman ay pullback lang na ganito, no? Magpo-pullback tas next candle is green, ano? Sana ganun ang gawin, ano? Huwag siyang umatras. Otherwise, magkakaroon din ng tinatawag na ano yan. Sinasabi nating higher low, no? Lower high. No? Magkakaroon ng lower high. Ang ADX po malakas pa naman, ano? At sinasabi sa atin ng DMI natin na siya po ay uptrend pa rin, no? Unfortunately, wala pa pong Doge or Dogecoin sa eToro, kaya wala po tayong chance na ano. Siguro po merong paki-komento na lang po ninyo sa ibaba kung alin po mga broker yung merong alam po ninyong Dogecoin, para po mabasa po ng mga kasama natin sa Facebook group, para kung gusto nila mag-avail nito makapag-trade po sila. Unfortunately, wala sa eToro. Okay, si Doge, manbigkas nyo dyan, pasensya na kayo. Still uptrend movement. Meron malakas pang pointing upward pang MA9, MA20 natin. Silipin ko lang ang parabolic SAR. Parabolic SAR niya ay ayun, pangalawa pa lang naman sa kanyang bullish signal. So malakas pa kung tutuusin. Sa weekly chart natin silipin. Ang lakas ng weekly chart niya, no? Nag pullback candle po siya pagkatapos umangat uli. Lakas, no? Malakas pa to. Tingnan ko lang sa DMI. Malakas pa, 71 ang ADX niya sa weekly chart. So talagang napakalakas ng trend, no? Nito pong si Dogecoin, no? Okay? Sipin nyo, 71 ang ADX. 25 lang, masasabi na natin malakas ang trend, no? So tingnan natin kung mauulit po itong magre-repeat itong sistemang ito na nagkaroon ng green, tapos nagkaroon ng pullback candle, tapos umangat, tapos dito umangat na naman siya, may pullback candle na naman, upuli. Next sa Lunes ay umangat na naman at basagin ito pong itong area, itong lugar na to, no, basagin niya. Pag bumaba po siya diyan, medyo pangit tayo niyan, magpo-form po yan tinatawag na double top, no? Okay? So wag sana ganun ang gawin, ano. Congratulations po dun sa mga nakabili sa kanya nung mag-umpisa po siyang pumanik noong April 10, ano. At ang inangat na po niya mula po noon ay tumataginting po, no? Tumataginting po na 591%, no? Yung kaya sayang, ano, wala tayong access sa asset na ito. Observe lang po tayo. Siyempre po, what comes up will come down. Hindi po tayo nagbabas ng asset. Alisto lang, ano, pagka po umatras siya dyan, magiging ano po yan, tinatawag nating lower high, no? So ingat lang po dun sa mga may hawak. Mag-set na lang po kayo ng stop loss, no, to protect your gains. Malaki-laki na rin po yan, 500%, no? Next po natin is si Palantir. Palantir po ay napaka-bearish pa, under the cloud, no? Makapal po itong ulap na to. Pero sabi po ng kanyang ADX ay siya po ay sideways, no? Okay? Sideways lang po si Palantir at currently po ay nag-gap up po siya. Nag-gap up po siya noong April 26 at tumatamblay po, baka po mag-fill the gap, no? At isara po niya yung 2261 na dati pong naging closing niya prior to the gap, ano? Okay? So obserbahan muna po natin, may bearish cross po siya sa MA9, MA20 at pointing downward po ang ating MA50, no? Okay? Sideways pa at lamang pa po, although pointing upwards is stochastic RSI, pero pagka po kasi sideways, maliliit lang po, ano, no? At ang napapansin ko pa rito, parang meron po siyang napoform na, ano, no? Descending triangle, ano?
Ayan. So, siguro pa maganda po dito siguro. Medyo matagal lang siguro hihintay kung hintay na lang nating bumasag ng ulap. Ayan. Kasi talagang ano pa to. Or shortingin nyo. Kasi sabi nga ng mga professional, pagka nasa ilalim ng ulap, shorting, no? Shorting tayo dyan. Okay? Weekly chart po natin kay Palantir ay ayun, yung weekly chart po niya malakas na uptrend pa eh. Sabi ng weekly chart eh, ng DMI natin, pero mali, obvious po yung triangle, ano? Maski sa weekly, ano? So alisto na lang po, ano? Alisto na lang. Sa daily kasi nasa ilalim ng ulap. Pag hindi po niya yan binasag, kikita kayo sa shorting dyan, ano? Magtutuloy-tuloy po siya. Next po natin ay si Bitcoin, siyempre. BTC USD. Alright, si Bitcoin po ay sideways sa daily chart, no? Sideways. Wala. Okay. Tama ba? Double check ko lang kung kamukha ng ano, kasi minsan dito sa trading view minsan iba yung chart ng investor. Yeah. Kamukha lang. Okay. Nasa ulap, nakatuntong sa ulap. Currently po ay bearish candle po siya. At nakatuntong sa MA50. Tingnan natin kung ano magiging galaw po niya. Upward pa rin naman ang parabolic SAR po natin. Bullish pa naman si MACD. Tingnan natin. Ay. Nawa ay umangat, no? Kasi nagpo-form naman siya ng tinatawag na maliliit na low, higher low. Ayan. May nag-higher low siya. Tapos sana mag-form na naman ng another higher low. Channel na ilagay natin. Mukhang mas magandang ilagay channel, no? Itong Bitcoin, maganda rin ang naging galaw niya. Kaya medyo yung mga past days po niya. Ayan. Obvious na may channel po siyang pinapanikan. Pero sabi ko nga sa inyo, sideways at bumabagsak po si ADX. So, mag-aabang po yan ng upper range po niya kung saan po siya magbabangga at magda-downswing. Kasi sideways. No? Buy on support, sell on resistance lang po tayo dyan. Pagkaganyan ang galaw. Range trading, sabi ko. Okay. Alisto na lang po sa mga possible resistance po niya. Siyempre, mga psychological levels. Gaya po ng 60,000. Alam niyo naman to si Bitcoin eh. Napakalaking halaga na nito sa pera natin. Takot yan. So, natin alam kung 52 week kayo siya muling magre-retrace pababa o sa 60,000. Alisto lang Mukhang dito lang tayo kikita sa range na to. Okay. Siguro pag binigyan ka ng bearish cross ni stochastic RSI gawin mo reference mo ng sell signal mo. Sakali. Next po natin ay si Apple. AAPL. Ayan. Si Apple uptrend pa rin naman kasi above 25 pa rin naman yung kanyang ADX, no? At yung positive directional index po niya ay nasa ibabaw ng red. Kaso ang nakatatanaw natin parang nag po siya dito, ayan. Nagkaroon po siya ng parang sideways movement, no? Or nagko-conso po siya currently. At kahapon nga po ay nag-gap down po siya sa isang spinning top below MA20 pero still above the Ichimoku cloud, Okay? Yung ADX natin mukhang pointing downward, mukhang magsa-sideways si Apple, sa mga susunod na araw. Magtutuloy-tuloy siya mag-sideways. At ito nga pong stochastic RSI natin ay bearish. Parabolic SAR natin nag-reversal, no? Yan. Nagsuswing po siya up and down. Ang dot po ay nasa ibabaw, sabihin po bearish ang ating parabolic SAR. RSI po bearish din. So medyo alisto po na mukhang magpapakita ng paghina, no?
ito pong si Apple. No? Sana naman huwag basagin yung ulap. Sana saluhin ang ulap. Malalim-lalim yung pwedeng babaan ni Apple na yan. No? Malalim-lalim yan. Pagka bumaba yan, dito na. Sa 160, 119. Pag hindi kinaya ng ulap saluhin. Okay? So, doon sa mga may hawak, alisto na ko. Investment naman, okay lang. Kasi mukhang tatamlay gumalaw ito. Mukhang magsa-sideways lang siya. Sa weekly chart nga natin silipin. Si Apple. Sa weekly chart, sideways na siya. 23 na lang yung ADX. So, parang lumalabas sa weekly chart. Ang upper range po niya, 52 week kayo. No? At $119 o 116 na. Yung kanyang lower range ng swings. So, range trading talaga na siya. Weekly chart. No? Okay. Na-discuss na pala natin si Bitcoin. Tama, ano? Tama, si Apple. Right. Tapos, ang susunod natin ay si nagpapalit-palit si Bitcoin at saka si Apple. Si Ethereum. Ano? Okay. Pero itong gap down po na spinning top is also a sign of possible reversal. Ano? Pwede po maging reversal po yan. Ano? Kasi nga po pwede yan kasi nga po nasa support, malapit pa sa flat top ng Ichimoku Cloud, pwede po yung tumalbog dyan. Ano? Obserbahan natin sa Lunes o bukas ng gabi. Okay? Okay, next po natin si Ethereum. Next po natin ay si Ethereum. At pasensya na kayo, naglilikot yung aming alagang aso. Napasigaw si Mrs. Okay. Ang Ethereum po ay nagtutulak ng 52-week high. Kaya po ng inyong nakikita, isa pong spinning top. Spinning top nga ba? Yes, spinning top. No? Na nasa 52-week high level. Medyo matarik po ito. Huwag na po nyo tatangkain pasukan ngayon sapagkat nasa overbought. No? Nasa overbought po si Stochastic RSI. Baka pa magkaroon ng bearish cross. Abangan na lang po ninyo sigurong baka magkaroon po ng pullback. Doon na kayo after the pullback pumasok. Ano? Okay. Medyo matarik yan na it could form a peak on this area. No? Kaya wag po kayong papasok. Baka sa peak pa kayo makapasok. No? Or provided na ang next candle po niya ay green at magtulak ng 52-week high, then that's a different story. Pero sa ngayon po nakikita po natin ito pong si Ethereum ay all-time high nga ba? Let's check the monthly chart. Gusto ko masiguro na all-time high siya. Ganda ng monthly chart, ano? Grabe. All-time high, nagtutulak. No? Magmula noong May 1 din ng 2020, a year ago, ay nagbigay po siya ng 1,614.91% nakita sa mga may hawak sa kanya. Diyos ko po. Bakit ba hindi tayo nakaposisyon dito? Ay. Buhay. Crypto. Buhay crypto. Masaya mga crypto holders, no? Sipin nyo yan, no? Sa daily chart po tayo bumalik. Yan, medyo yung mga nagbabalak pa lang, abang na lang ng pullback, guys, no? Abang na lang po kayo ng pullback. Kasi baka po, ngayon, pagka po siya, ang magiging pullback lang po niya ay isang candle, tapos aangat na siya ulit, pwede, no? Kasi malakas po yung ADX niya, At pointing upward pa, mukha pong lalakas pa, no? So, tingnan po natin, ano? Hindi natin masasabi kung hanggang saan po ito tataas sapagkat ang Bitcoin nga po ay 60,000 No? Ano nga ba yung Bitcoin ngayon? Ang Bitcoin nga po ay currently ay ayun, no? 56,000. No? Itong Ethereum 2,000 lang no? Imagine niyo yan kung aakyat din yan ng kagaya ni Bitcoin. Hindi ko po, di katakot-takot na. Diba? Mukhang gumagandang gawing investment no? Ang mga cryptocurrencies. Naalala ko may nabasa akong sabi ni Warren Buffett, biro magandang
investment ang digital money kasi nga daw hindi totoong pera. Pero mukhang nangyayari ngayon dahil sa pagiging matamlay ng mga stocks, mukhang ito ang nagiging source of income, no? Source of big profits ng mga traders natin at mga investors. Okay? Abang po ng pullback, yan po pinakamagandang pasok, pullback. Huwag po kayong papasok sa peak. Next po natin ay si ACN. Yan. Accenture PLC, New York Stock Exchange, siyempre. Napakalakas po ng kanyang trend. Uptrend po siya sa kasalukuyan. Pero nagtutulak din ng 52-week high. I just want to know, all-time high na siya. Silipin natin sa monthly chart. Yes, this is an all-time high stock. Ang all-time high po yung yung ang pinakamataas niya ngayon, no? Yung 52-week high niya. No? Wala na pong presyo pang mas mataas sa 52-week high niya, no? Ngayon yun ang kanyang tinutulak. Ibig sabihin all-time high talaga. Nasa peak din po ito ngayon at posible pong ito ay mag-pullback, no? Dahil meron na po tayong bearish cross na nakikita kay stochastic RSI. So, wag po kayong basta papasok pagka ganito. Napakalayo po sa mga moving averages, ano? Maganda po kasi yung malapit sa moving averages, gaya po dito. Yan po magandang entry. Yung malapit sa moving averages. Last Friday may selling po siya. Spinning top po yan, pwede po maging sign of reversal. Sorry, weekly chart pala itong nakikita natin. Daily chart nga tayo, ganun din ba? Okay, ganun din ang masasabi natin. Lakas pa rin, lakas din sa daily chart. Ayan. Parang nagko-conso po siya malapit sa 52-week high level. Sa weekly chart po ay spinning top na pwedeng mag-reversal. So alisto lang po kayo, alisto. Observe po. Siguro po maganda, may mga mahilig gumamit dyan ng mga yung mga Darbas box ba, no? Mga gumagamit ng mga Darbas box, mga Darbas boxers natin yan. Nilalagyan nila ng box tapos abang sila ng breakout sa taas. Or kung ano po strategy nyo, kayo po masunod, ano? Okay? So nagko-consolidation po siya malapit sa 52-week high level. Magandang senyales, no? Ang consolidation, pero pwede rin kasi maging distribution, ano? Doon sa ating tinatawag na market cycle, no? Alisto lang, ano? Pag bumasag pababa, huwag nyo munang pasukin. Okay? Next po natin ay si Microsoft. Yan. Microsoft, alam ko nag-gap down to kasi earnings report. Ayun, ayun. Nagkaroon po siya ng earnings report. Hindi ako nakakamaling itong April 28, biglang nag-gap down. Pero positive naman po ang earnings niyan. Nagtataka nga ako dito minsan sa US stock market. Siguro ganun po talaga ang kalakaran niya, no? Pagka earnings report, ayun, no? Nag-report, positive naman siya, no? Positive naman ang earnings report. Actual niya 1.95, 1.78 ang estimate. So, gain po siya, no? Pero ang nangyari, imbis na umangat, ayun, nag-gap down pa. For Diyos. Nag-gap down pa, pero mukhang bumabawi. Anong bumabawi? Bumabawi si Microsoft. Ayan. Nag-fill the gap. Alright. Nag-fill the gap siya. Ayun. Kinlose niya yung gap, previous gap niya. Ayan siya ngayon sa $250. So, abang po tayo ng muli po niyang pagpanik na lang, ano? From the gap, dito po sa kanyang naging pagbaba. Nagpapakita po ang ating stochastic RSI na yung po kanyang swing ay may puwersa pa para bumaba. Although, actually po ay nagkaroon na po ng bearish reversal at lamang na po ang pagbagsak niya, no? Base po sa DMI. Pero, siyempre, ang DMI po sumusunod lang naman sa price action yan. Ang nasusunod pa rin po dyan kung ano ang gustong gawin ng mga investor at mga trader sa kanya. Kung pag gusto po siyang pabalikin pataas, susunod lang po yung mga indicator natin. Tandaan po ninyo, laging indicator po ang mga yan, ano? Although pagka po may mga divergence ay binibigyan po tayo ng parang pinaka-clue. Pero ang nasusunod pa rin ay yung mga taong nagtitrade o nag-i-invest sa kanya at yung kanya pong kumbaga kung mayroon po siyang bad fundamentals, ano? Okay, abang-abang po tayo sa posibleng pag-angat po ni Microsoft mula po sa support. Sa weekly chart po ay uptrend pa rin po siya, no? Sa weekly.
Kitang-kita naman po ninyo, no? Kaso yung current candle po niya na pula ay bearish engulfing, no? At nagkaroon na rin po ng bearish cross. Ito pong si stochastic RSI. So, there's a possibility po na magkaroon po ito ng pullback sa weekly. Pagka pullback sa weekly yan, mahaba-haba pong takbo yan sa daily chart. Ano? Okay? So, alisto lang po doon sa mga may hawak. Alisto po sa ating may hawak sa kanya. No? Kung mag-set na lang tayo ng stop loss siguro, mas lalalim pa. No? Okay? Ito pong si Microsoft. Last but not the least po natin, ang tanging berde po sa ating lineup, ang Tesla na umangat po ng 4.79%. At currently po ay isang engulfing candle. Ano? Bullish engulfing candle po siya currently. Pero ang malungkot, ang sabi po ng DMI natin, sideways lang siya. No? Sideways lang po siya. So, baka po kikita tayo dun lang sa upward swing po niya ng kanyang sideways movement. Ano? $770 ang kanya pong nakikita nating resistance. Pero ito po kasing ulap, nasa gitna niya, talagang sideways. Ano? Pero meron po tayong positive cross na natatanaw sa stochastic RSI, bunga po nung current candle niya. No? Sa weekly chart po natin tingnan. Ano? Ang weekly chart po niya ay uptrend. Yun ang maganda dun. No? Sige, mag-sideways ka muna sa daily. No? Pero ang weekly chart po niya ay uptrend po, ang lakas, no? Ang ADX po natin ay pumapalo ng no? Pumapalo po siya ng 41. Lakas niya, no? At pointing out upward pa po si stochastic RSI. So, dun sa mga position traders at saka swing trader na gumagamit ng weekly chart, hindi muna sila magbebenta niyan pag ganyan, no? Kasi kitang-kita naman ninyo na yung trend po na itong trend line na to, nire-respeto niya. No? Doon po siya paulit-ulit na nagbabounce. So, we are looking at a good indication dito po. Basta wag lang niya babasagin yung trend line na yan sa weekly. Tingnan natin sa daily kung saan siya tumapat. Oh, yun. Yung ganun din. No? So, pero kung magsa-sideways lang po siya, kahit lumabas po siya dyan, basta pa sideways. Ano? Okay lang yun. Pero pagka bumaba po siya, diba? O basagin itong peak na to. Oh, sorry, dip na to. At mag-form po siya ng lower low, alam na bababa siya. No? Okay? So nakita po ninyo, karamihan po ng ating tinalakay na assets ay sideways lang. Ano? So talagang medyo yung port po natin, pagka doon ka natapat sa bandang gitna nakabili ng pinaka-swing niya, expect red and green. Ano? Silipin mo, green siya the other day. Ha? So, after 2 days, 3 days, pula, tapos green uli, pula uli. Ganun ang nangyayari. Roller coaster ride niya, tawag ng iba, no? Sa sitwasyon ng ating global market sa kasalukuyan. Ano? Okay? Pero marami naman po tayong opportunity. Kaya nga po, ang Forex po, pwede kayo mag-shorting. May mga commodities dyan na pwede nating i-avail. At sumali po kayo doon sa aming Facebook group para po kayo ay magkasama-sama po tayo na parehong mga traders and investors na magbigay ng idea. Paano po natin magiging successful po tayo dito sa ating trading journey. Ano? Napaka-friendly po ng aming Facebook group. Ano? Wala pong bashing, walang hyping. Sumali po kayo. Ang aming pong link ng Facebook group ay nandyan lang po sa video description sa ibaba. Okay? Happy weekend po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa mga sumubaybay sa aking videong ito. Sana po ay nakatulong. Kung nakakatulong po sa tingin ninyo, i-like po ninyo ang video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Ano? Para po updated kayo sa mga susunod pa nating video. At hopefully po, bukas po muli, ganito ring oras, makagawa po ako uli ng video. Hindi pala bukas kasi itong analysis natin ay hanggang bukas na ng gabi. Sa Tuesday ay makagawa po ulit tayo ng video para sa global market. Okay? Huwag po kayong magsasawang sumubaybay at salamat po doon sa patuloy na sumusuporta po sa aking channel, the OFW Trader. Hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat. Magkikita-kita po tayo muli.